Hey guys, kamusta kayo? This is Roll TV. Welcome sa ating panibagong video vlog. At meron lang akong gustong i-share sa inyo at pwede ring makatulong sa mga katulad ko nagsisimula pa lang sa self-vlogging. Isa pala ito sa mga ginagamit kong gadget sa aking mga adventure vlog, ang Hoover X1 Self-Flying Camera Drone. Ang self-flying camera drone na ito ay pocket size lang at napakadaling dalhin at kahit saan pwede mong bitbitin. At kung nangangamba kang gamitin dahil beginner ka, huwag kang mag-alala dahil napakadali lang i-operate ng gadget na ito. Dahil sa pagpindot mo lang sa mga button ay kusa na mag-ooperate ang drone self-flying na ito. At meron nga itong iba't ibang klaseng mode na pwede mong pagpilian. Depende sa mga video shot na gusto mong mangyari. Ang Hoover Air X1 drone na ito ay gawa ng kumpanyang 00 Robotics at ang manufacturer naman ay ang Shenzhen 00 Infinity Technology Corporation na matatagpuan naman sa bansang China. Sobrang high-tech nga ng self-flying drone na ito na kung saan ay meron siyang sensor para makunan ng isang subject. Kaya tara, simulan na natin ang pag-demo sa self-flying drone na ito. Okay. Una sa lahat ay ipapakita ko muna ang side by side at ang pag-folding ng drone na ito. Una ay paano ang pag-open ng power nito. I-hold mo lang yung circle na white na yan na mga 2 seconds, then may maririnig ka na voice indicator. Sa taas na may ilaw na puti na yan, dyan mo makikita ang battery indicator kung ilan bar na lang. So sa nakikita nyo ay isang bar na lang, no? So 4 na ilaw talaga yan, 4 na bar. So sa pagpili naman ng mga modes ay pipindutin mo lang ang black button na yan at yan na, tatapat na ang puting ilaw sa mga mode. Ayos, so pinakita ko lang sa inyo kung paano yung pag-open at pagpindot sa mga mode na meron to. So ngayon magde-demo na tayo. Let's go! Nandito nga ako ngayon sa may isang memorial park dito sa may Parañaque kung saan dito ko titestingin ang Hoover Air X1 drone na ito. At ang unang mode nga na tinesting ko ay ang follow mode. Dito sa follow mode ay lulutang lang ng above the head ang drone na ito, katulad ng nakita nyo sa unang video. Once na lumutang na ang Hoover at nakita nyo na nagkaroon siya ng red indicator na nagdadat, ibig sabihin ay nagre-record na ang video na yan. Kaya pwede ka nang dumiretso at susunod na lang ang drone na yan sa likuran mo. Katulad na nga ng sinabi ko kaganina, mas nakakatulong to sa mga solo vlogger, lalong lalo na kung gusto mo ng mga shot na kailangan nakasunod sa iyo ang camera. So kung tapos ka nang gamitin ang follow mode, no, hihinto ka lang ng mga ilang segundo at mag-automatic lalapit na sa iyo ang Hoover na yan. Then ilalan mo lang sa pan mo, mag-automatic na siya maglalan. Susunod naman na itetest natin ay ang dolly track. Dito sa dolly track ay nasa harapan mo ang drone na yan. Then aatras siya. Tapos ikaw pwede ka nang umabante. Para naman sa mga record voice ng drone nito, no, pwede namang masave nyo. Kailangan mo lang i-download yung application ng Hoover, tapos meron doon mapipili na application mode na pwede nang naka-record yung yung voice mo. So sa ngayon hindi muna natin to gagawin, sa susunod na lang na vlog. Then ito muna yung ipapakita ko sa inyo yung mga mode niya. So ayan, tapos na ako dito sa may dolly track. Dito makikita nyo, no, na huminto ako ng ilang segundo din. Yan, nakita nyo, bigla na lang lumapit tong drone natin. Napakalupit, parang robot. Ang susunod naman natin ay itatry natin yung side track niya, no, dito sa may bandang kanan ko to sa unang tinesting. So ayan, makikita nyo, naglalakad na ako pabantil. Then nasa kanan ko yung drone na yan at maabanti siya pa kanan din, no, nakaharap sa akin. Then dito naman sa may kaliwa, sinubukan natin ang sa may left track dolly. So ayan, sa kaliwa ko tumatakbo ko, nandiyan ang drone.
At ganun din. Then, tapos na tayo dito at ilalan na uli natin sa palad natin. Ilalapat lang natin ang palm. Then, itututok natin sa ilalim ng drone para ma-sensor niya na kailangan niya na mag-land. Ayun, ang galing. Ayan, etong mode naman na sunod na gagawin natin is Orbit 360, no? So, sa akin, ito yung pinakamalupit na mode. Kasi pang cinematic talaga datingan ito. Yan, iikutang ka niya, no? Nasa center ka. So, napakaganda niyang tignan. Next mode is zoom out. Yan. So, makikita nyo, nag-stretching pa ako. Then, yung hover niyan, aatras pataas ng mga 15 meters. Yan. So, ang ganda rin tignan nito. Then, babalik siya, zoom in. Yan ang magiging eksena ng vlog mo. Yan, so sa next mode na tayo, ang tawag naman dito is bird's eye. Sa bird's eye is, makikita nyo nasa ulo ko siya, di mag-elevate siya dire-diretso pataas. Yun yung magiging eksena ng kuha mo ng hover mo. Then, magbabalik naman siya no, pababa. Pag na-reach niya na yung taas, yan, so nandito tayo sa pinaka last mode naman na ay di-demo ko. Ang tawag dito is hover mode. Sa hover mode meron dalawang pagpipilian na ano. So itong nakikita nyo is naka-track siya sa akin. Kung saan ako pumunta, nakasunod siya. Ito na yung pinakamagandang vlog, no? Yung may dinedemo ka sa likuran mo. Then maganda siya, nakasunod lang siya. Hindi mo na kailangan ng cameraman. So sa solo. Then next, yung pinaka last, actually hindi to kasama sa ano sa mode. Kasi manual naman to, manual, no. Pwede mo siyang i-operate via Wi-Fi connection dito sa may cellphone mo. So yung nakikita nyo na yan is screen recording yan na galing sa cellphone ko, no. Ayan, ito yung application na ginagamit kong pang control dito sa drone. So parang nagko-control na rin ako ng other kind of drone, no? Pero Wi-Fi connection lang ang nagpapagana rito, no? So kung makikita nyo yan, medyo tumaas na siya, na pwede siyang tumaas ng lagpas sa puno, pero hindi siya pwede ng mas mataas pa dahil nga sa Wi-Fi signal lang ang nagpapakontrol sa kanya. Then hindi rin siya pwedeng lumayo ng sobra. Kumbaga ang purpose lang ng manual mode na ito is makontrol mo kung saan pwedeng pumunta yung etong drone na to na hover. Ayan, so makikita nyo dyan sa camera, ayan, kinokontrol ko siya via screen recording. Ayan yung controller niya sa application. Sa akin ito maganda rin tong mode na to kasi pwede mong kunan ng magandang shot yung isang subject, no, sa pamamagitan ng pag manual control. Ayan, so pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ino-operate via control. So ayan, dito na lang halos matatapos yung ating demo, no. So pinakita ko lang sa inyo yung mga eksena nitong ginagamit ko, na isa sa mga gadget na ginagamit ko sa aking mga adventure vlog. So sana maengganyo kayo sa gadget na pinakita ko na ito, no? So kung may mga katanungan about sa price, pwede kayo mag-PM. Kasi itong gadget na nakuha ko is hindi ko naman to nabili sa store mismo, kundi sa seller. So ayoko naman kayong bigyan basta-basta ng online selling lang na seller na pagbibilhan nyo. So sa ngayon kasi meron ng store
na pwede kayong bumisit kasi mas maganda pa rin pag sa store.